So hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. This is me. I'm back for another live today. Pag-uusapan po natin mga sangkay ngayon ang isang matinding issue sa Pilipinas, no? At ngayon nga po mga sangkay, ewan ko kung napanood nyo na, pero dito nyo na lang panoorin kung hindi pa. Okay, si PBBM kasi hindi na po nakapagtimpi. Nako, mayroon pong mga mabibigat na sinabi si PBBM tungkol po sa mga pinagsasasabi ni Tatay Digong. At yan po yung ating pag-uusapan ngayon. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Alam nyo mga sangkay, hindi po talaga natin kinakalimutan na mabanggit po yung Sabah kasi yung Sabah ay Pilipinas po talaga yan. Hindi naman talaga tunay na Malaysia yan eh. Kaya lagi kong sinasama yan na kapag may intro tayo, what's up mga sangkay? Kamusta po kayong lahat mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah? Nababanggit po natin yan kasi para po malaman ng lahat na ang Sabah ay sa Pilipinas. Okay? So ngayon na nga po mga sangkay, ito mahalaga po ang ating tatalakayin ngayon patungkol po ito mga sangkay sa mga nangyayari na naman sa ating bansa na mayroon po mga matitinding pasabog. So mag-comment po muna ang lahat mga sangkay ng hashtag Solid Sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Press 1 po sa mga nakapag-like na sa ating live ngayon. Sige nga, press 1 sa mga nakapag-like na sa ating live. So kung hindi pa po kayo nakakapag-like, like nyo na po yung ating live ngayon para dire-diretso po tayo, tuloy-tuloy po tayo. Napakadali lamang po yan mga kaibigan, mga solid sangkay. Press 1 sa lahat ng mga nakapag-like na. Okay, sa mga bagong dating, please wag niyo pong kalilimutan na i-like kaagad yung ating live ngayon para tuloy-tuloy po tayo mga sangkay. So eto nga, bago tayo magsimula, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay 1.41 million subscribers na. Marami po tayo ng marami mga sangkay, no? Pangat po tayo ng pangat. Kaya naman sa mga hindi pa po nakakapindot ng subscribe dyan, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng ating live ngayon. I-check nyo na lamang po. Pindutin nyo po yung subscribe, pindutin nyo po yung bell, at pindutin nyo po yung all. Okay? Ganun lamang po, kasimple mga sangkay. Marami po tayo ng parami dito sa YouTube, baba. Road to 2 million subscribers na po tayo. Grabe, ang bilis po natin umakyat, mga sangkay. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ito na, bago tayo magsimula, mag-comment po muna ang lahat ng hashtag Solid Sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Sige, mag-comment po muna ng hashtag Solid Sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Solid Sangkay, Malbar, Batangas, sabi po ni Jimmy Ugan. Watching from Cotabato City, Maguindanao, Solid Sangkay, sabi po ni Datuwali Haidar Hanok. Solid Sangkay here in Negros Occidental, sabi po ni Teodolfo Velasco. Ito si Elena Yoshida from Japan, Solid Sangkay. Solid Sangkay from Pampanga, si Lani Rostali Sanchez. Trust in God first, Solid Sangkay from Batasan Hills, Quezon City.
Ito naman si Teresita Kalayak, solid sangkay from Bataan. Solid sangkay from General Trias, Cavite, Philippines. Sabi po ni Aniceto Torio. Ito naman si Alona Bustos, galing po sa Pasig. Solid sangkay. Solid sangkay from Malolos, Bulacan, Ronald Manuelos. Ito si Florencia Danyas, solid sangkay from Caloocan, Bagong Silang. Okay. Ito naman si Maricel Pangilinan, watching from Dubai, solid sangkay. Si Victor Viñas naman, solid sangkay from Bulacan. Solid sangkay from Washington State. Sabi po ni si Marley Macuno. Sabi naman ni May, solid sangkay watching from Hong Kong. Si Lawrence naman, mga sangkay, solid sangkay from Subic. Si Irene, solid sangkay from Bahrain. Si Brenda naman, solid sangkay from Kansas City. Aida de la Fuente, solid sangkay OFW from Singapore. Natira po siya doon sa Nueva Ecija. So, ito na mga sangkay. Simulan na po natin ang ating balik-aktakan ngayon. Salamat po, salamat po. Solid sangkay. Again, huwag kakalimutan na i-like ang ating live ngayon bago tayo mag-umpisa. I-check po muna. Kung hindi ba po, dito po yung like. At ito na nga po. Simulan na po natin ang ating balik-aktakan. Again, this is me, Sangkay Denzana. I'm back for another live today. Pag-uusapan po natin ang isang matunog na usapin ngayon na pinag-uusapan po sa mga pahayagan at social media. Ito po ay ang mga pinasabog ni dating Pangulong Duterte kung saan may mga sinabi po siya dito tungkol sa 2025 National Budget. At maliban doon mga sangkay, mayroon din po siyang mga pahayag tungkol po sa pagnanais, no? Na magkaroon po ng matinding krisis sa ating bansa. Naku naman mga sangkay, eto na naman po tayo. Nagpapardagulan na naman po ang mga politicians sa Pilipinas. Bakit kaya ganito ang ating bansa? Alam nyo mga sangkay, sinasabi ko nga sa inyo, kung gusto po natin maging maayos ang sistema ng pamahalaan o lalong-lalo na po ang sistema ng politika sa ating bansa at maiwasan ang mga walang kwentang bardagulan, pumunta na po tayo sa parliamentary system. Kaya nga lang, ayaw po niya ng mga senador. Ayaw po nila mag-parliamentary system tayo kasi mawawala po sila. Yun yung ikinakatakot ng mga senador sa ating bansa. Kaya ang nangyayari tuloy ngayon, bardagulan dito, bardagulan doon. Diba? Nakita nyo naman mga sakay kung paano sila nagpapalyahan dyan. Nagwawasakan, nagsisiraan sa mga pangalan ng kanilang kaaway sa politika. Alam nyo, mga sangkay, nakakahiya na po itong nangyayari sa ating bansa pero wala tayong magagawa dahil nandito po tayo sa Pilipinas. Bakit kasi hindi na lang maghintay ng 2028 na taon para nang sa ganon, doon po makita kung talagang namang makakabalik pa sa pwesto. Bakit hindi na lamang po magpahinga na lamang muna sa politika at panuorin po kung ano po ang nangyayari sa ating bansa? Hindi yung ano ba yung term? Ginugulo po yung Pilipinas, mga sangkay. Yun po yung ating pagkakaintindi dyan, di ba? Ngayon, ito na. Nakaraang araw, ito po yung mga pasabog. Ayan. Ito.
Ito daw pong pinasabog ni dating Pangulong Duterte ay may mga sa budget ng 2025 na pirmado na po ng ating presidente. May mga blanco daw at kaduda-duda. Kayo ba ay naniniwala dyan, mga sangkay? Na yung mga blankong yan ay kaduda-duda? Ang tanong kasi dyan, yung papel ba na ipinakita, ito ba ang isinumiti kay PBBM? O ito ay gawa ng paninira lamang laban sa Pangulo nang sa ganun mapalitan pusa sa pwesto? Naku po. Yan, mahirap mga sangkay. Agaw pwesto ang tawag dyan. Ang tawag dyan, panunulot po ng pwesto. Ay, nako po. Tapos ang mahirap po dito mga sangkay, ang laging sinasabi sa mga awayan ng mga politika, ang mga politikong ito, para sa bayan, anak ng tokwa, hindi yan para sa bayan, para sa kanila lang yan. Lukuhin pa po tayo pare-parehas lang naman Alam mo bakit? Alam nyo bakit ko sinabing pare-parehas? Ganito po yung politika sa ating bansa Magulo. Lahat po sila naghahangad na makatungtong sa pinakamataas na pwesto. Yun yung nakakalungkot sa Pilipinas dahil tayo po ay presidential system. Kung parliamentary system sana tayo, hindi sana ganito. Diba? Yung mga, halimbawa na lamang po, itong mga pasabog ni PRRD, mga sangkay, alam nyo kung saan ito tatalakayin? Doon po sa debate. Sa tamang lugar, hindi po yung tipong may vlog dito, magbablog doon magpapasabog ng kung ano-anong mga issue. Diba? Pero wala tayong magagawa. Nasa Pilipinas tayo, kung saan tayo sa ating bansa, di naman po tayo parliamentary system. Ano tayo kanya-kanya tayo system dito. Dahil nga, presidential system ang Pilipinas. Diba? Nakakalungkot, no? Eto, mga sangkay. Kaya nga sabi ko, huwag tayo maging panatiko. Ako, pero BBM ako Siya po ang namumuno ngayon. We have to respect kung sino ang namumuno dyan. Sinabi po yan ng Biblia, di ba? Shoutout na pala sa lahat ng mga solid sangkay. Mga moderator, nandito na. Mabuhay ko kayong lahat. Bakit kasi hindi na lang maghintay? Di ba? Ng 2028. Mabilis lamang po ang araw ngayon. Hintayin nyo na lang pagdating ng 2028. Ako po, itong ginagawa nila mga sangkay, sila din po masisira dyan yung mga hindi pa po pala dyan nakakapag-like sa ating live, i-like nyo na po. Huwag nyo pong kalilimutan, ha? Ngayon, mga sangkay, dahil po, siguro, ano ba kasi ang pinag-aagawan nila sa upuan ng Malacanang? Ang hirap-hirap ng trabaho doon. Baka nga kung ako ang presidente ng Pilipinas, 1 week pa lang magre-resign na ako dahil sa sobrang dami ng problema sa ating bansa. Di ba? Problema nga lang sa ating pamilya, hindi pa maasikaso. Problema pa po sa buong Pilipinas. Isipin nyo kung ilang milyong pamilya ang mayroon sa ating bansa. Ayan na. Bias na daw ako. Sige, bias na akong bias. Bahala kayo sa buhay nyo. Bias pala Ngayon, mga sangkay. Ngayon, sabi po niya, fake ba yun? May signature nga. Kawawa, dami niyong nauuto. Laki siguro ng bayad sa isang kay. Patunayan mo yan, pare. Kung may bayad ako, patunayan mo. Tandaan mo, kumikita ko sa YouTube. Hindi ako nanghihingi sa mga politiko. Hindi ko kailangan ng mga bayad ng mga politicians na yan. Anak ka ng tokwa. Tayo ay nagbabalita lamang. Pabayaran ako ng ibang politiko. Kumikita ko sa YouTube. Anak ng toko, akala nyo ba? Walang ad sa YouTube? Ha? Walang ad sa YouTube? Walang monetization sa YouTube? Hindi nyo ba alam na sumasahod yung mga YouTuber? Ano mang content yan? Political content, informative content, mga funny vlogs or anything. Binabayaran po ng YouTube ang content ng isang tao na content creator.
Sabihin nyo, bayan, anak kayo ng bayagan ko kayo dyan eh. Joke lang, joke lang. Puso mo sangkay. Relax lang, boss. Eto na, nagre-relax na. Watching from Saudi Arabia, kasangkay, pa-shoutout naman sa maganda kong asawa na si Charmaine Yumol. Oy, magandang araw po, Charmaine Yumol. Maganda raw, sabi po ni Joey Agravante ha. Kailangan po namin ng ebidensya dito. Shoutout po kay Charmaine Yumol. God bless. Ay, nako, ba na nga yung mga vlogger nila may screenshot, nagbabayaran sila doon, nag-uusap. Talaga ba? Hayaan na natin sila kung ano man ang totoo tungkol dyan. Bahala sila, basta tayo! Okay tayo dito. Hindi tayo, sabi pa nga ng mga kaibigan ko. Alam nyo, kung nagpapabayad lang ito si Sangkay, talagang mayaman na ito ngayon. Kaso, wala, hindi kaya ng konsensya ko eh. Hindi kayang magpabayad ng isang Sangkay dyan. No? Naalala ko nga, mga Sangkay, nung eleksyon, kailangan ko pang umuwi ng Samar para lang bumoto kay PBBM at Sara, anak ng Tokwa. Bakit kayo nag-away? Sayang yung effort ko. Ayun. Alam nyo, at that time, isang araw, kailangan kong biyahiin yan papuntang Samar para lang bumoto, tapos kailangan ko ulit bumalik dito. Kasi busy ako sa kanilang dalawa noon. Binibigyan po ako ng pamasahe, pero hindi ko tinanggap. Sabi ko, teka lang pare, may pera ako, okay na ako. Gagastos ako kasi ako yung buboto. Gusto ko buboto ako nang walang halong mga bayad na kung ano-ano. O kaya kahit palibre. Diba? Pamasahe, binibigyan ako, pero ayoko ng pamasahe. May pamasahe ako, may pera ako, may panggastos ako. Hindi ko kailangan. Ganyan po tayo kasolid kay PBBM at kay VP Sara at that time. Tapos ngayon, nag-aaway lang. Diba? Tapos ngayon, ginugulo si PBBM. Gusto mang-araw sa pwesto. Sira dito, sira doon. Diba, mga Sangkay, nakakalungkot itong nangyayari sa ating bansa. Eto na. Nagsalita po ang presidente ng Pilipinas. Nako po, may mga matitinding pasabog si PBBM. Ngayon natin mapapatunayan, mga Sangkay, na itong inilabas nila Tatay Digong ay may diferensya. Kasinungalingan, mga Sangkay. Alam niyo kung bakit? Mamaya, malalaman ninyo. Ayan po, may mga blanco raw kasi. Ito raw po yan, kagaya niyan. Ang laki-laki ng pera, blanco, ganito. Ano daw po yan? Bakit blanco? Ayan, bakit blanco? So, saan napunta daw ang pera na yan? Diyos me, Marimar. Ano ba yan? Ngayon, mga Sangkay, ito na ang nangyari. Ang daming binitawang salita. Ito, panoorin po natin. O, relax muna. Yung mga pro-government dyan, chill lang po chill lang. Panoorin po muna natin ito. Matapos pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos noong December 30 ang lagpas 6.3 trillion peso 2025 national budget. Sabi ni sinungaling talaga ang weak leader. Weak pala, bakit hindi po siya yumuko sa China? Di ba? Bakit parang maangas po si PBBM sa China ngayon? O ngayon, sabihin yung weak leader. Di ba? Sino bang pangulo ang bumangga sa China? Di ba si PBBM? Sino ba ngayon ang nagpapabantay sa monster ship ng China? Di ba si PBBM ang nagpabantay nun? So, hindi siya weak leader. Di ba? Kung weak leader po siya, hindi po ngayon iiyak yung mga anti-Marcos. Sila yung mga tunay na weak. O ngayon, tuloy natin. Pinuna ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang anyay mali sa pambansang budget. Alam nyo, mga Sangkay, ito, tingnan nyo nakapalibot kay PRRD. Alam nyo, ito po yung mga nag-feed ng mga mali-maling informasyon. Sabi ko nga, itong si PRRD, ginagatungan po ng ginagatungan ng mga nakapaligid sa kanya. Bakit ginagatungan? Kasi nga gusto nila makabalik sa pwesto. Aba, kung wala pong Duterte sa Malacanang, wala rin po sila. Isa lamang po silang simpleng mamamayan na gusto po nilang makabalik sa pwesto. Diba, mga Sangkay? Ako wala akong problema kay PRRD. Sinasabi ko nga sa inyo, supporter ako niyan. Ako ang nakipagbardagulan niyan.
way back 2015 hanggang matapos yung kanyang termino. Nakipagbardago lang tayo kaysa sa iba dyan. Yung iba dyan, puro lang ngak-ngak eh. Wala naman niyang ginawa nung panahon ni PRRD. Pero ngayon kasi, sabi ko nga, ngayong panahon na po ni PBBM, it's time na manahimik na lang. Tapos kapag madidiin sila sa kanilang mga pananalita, sasabihin, kita nyo na ang administrasyon ngayon mas malala pa kay Ferdinand E. Marcos. Diba? Dapat, kapag magsasalita tulad nito, may mga paninira, may balik po nito. Hindi nga po natin alam kung magkakaroon ng kaso dito si PRRD. Diba? O di kaya, papasukin na yung ICC. Kasi si PBBM, galit na eh. Mga sangkay. So, sa madaling sabi, may kalalagyan po dito ang mga nagsiwalat po nito. Batay sa sinasabi niyang kopya ng BICAM report na hawak niya. Ito yung mga bangko. Hindi mo na nagpas. Makita yung page, mga sangkay, kasi isi-search ko siya. Kasi naglabas si PBBM ng website. Sabi po niya, madali makita niyan. Kayo, i-check nyo to. Andun yan. Tingnan nyo yung mga nasabi nilang pages, tingnan nyo doon. Doon nyo mapapatunayan kung ito ay totoo o iyan po ay isang kasinungalingan. Pero nagsalita na nga po ang presidente ng Pilipinas. Hindi daw po totoo yan. Sabi nga po niya, dapat alam ni PRRD yan dahil siya po ay naging Pangulo. Hindi pwedeng makarating sa kanyang opisina o sa opisina ng presidente yan, napipirmahan lamang nang hindi nalalaman kung ano ba talaga ang mga nakasulat dyan at kung may mga blanco. Kaya sabi ni PBBM, mamaya panoorin nyo. Sa Ilongid blank. Sinabi niya ito sa special episode ng podcast na Bastard Dabawenyo na naka-upload sa YouTube channel ng anak niyang si Davao City Mayor Baste Duterte. Kasama rito ng dating Pangulo si Congressman Isidro Ungab ng 3rd District ng Davao City na naging chairman ng House Appropriations Committee sa administrasyon ni Yan daw po ang kumuha, mga sangkay. Duterte at Benigno Aquino III. Si Ungab daw ang nakapansin sa 13 pahinas. Ayan. Eto. Mamaya, iano natin to, ilalabas natin to. Yan, sabi po ni Pinoy Hot Mix Channel. I'm from California, USA. I checked the website of Department of Budget and Management. Na-download ko ang 2025 budget. Wala naman blank doon. Lahat appropriate, fake, kaya fake si Digong. Actually, tinignan ko rin ngayon mga sangkay. Okay? Mamaya, ibibigay ko yung website nang sa ganun kayo na lamang po mismo ang maghanap. Okay? Mga sangkay? Kaya fake news po ito. Alam nyo, may kalalagyan po talaga, sinasabi ko sa inyo. Sa BICAM report ng 2025 budget na may mga blanco o patlang sa halaga ng nakalaang pondo. Nako! Gaya raw ng pondo ng Wala na po silang matinong ginagawa, mga sangkay, kundi gumawa ng mga issues. Kahit po, mapapahiya sila sa dulo. Ito, alam nyo yung nangyari? Pahiya sila sa dulo eh. National Irrigation Administration o NIA at Philippine Coconut Authority o PCA. Karamihan daw sa mga may blanco na sa pondo ng Department of Agriculture. Gaya ng sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Small-scale irrigation projects. Ayang, hindi makita yung page eh, no? At agricultural machines, equipment, and facilities. May blanco rin daw sa unprogrammed appropriations. This is the first time that I saw a bicameral conference committee report. Yan po, siya po yung nagsiwalat yan, mga sangkay. Dinala kay PRRD. Si PRRD naman, naniwala, mga sangkay. Para namang hindi naging presidente. Diba? Na may mga blanco. Na-shock nga ako. Nakikita natin na defective yung BICAM report. Bakit pinirmahan ng members? So the House and the Senate ratified defective. Parang sinasabi po niya, mga mangmang yung mga nasa Senado at nasa Kongreso, no? BICAM report. In other words, apektado yung ating GAA. Para ka nag-issue ng check niya ng blanco to. Ano yung sabihin? Sila na ang maglagay, ang sekretary o ang director? Anong kalukuhan ng naisip ninyo niya? Dahil dyan, sabi ni Duterte, walang bisa ang 2025 national budget. Walang bisa daw po yung 2025 national budget. Siya na po ang nagdesisyon.
Siya na po ang presidente. Si Tatay Digong na po, yung presidente pala natin ngayon, mga sangkay. Ang bira. Alam nyo, kawawa din po talaga si PRRD. Niloloko po siya ng mga nakapaligid niya, hindi lamang po niya ma-discover yan. Siyempre, tumatanda na po si Tatay Digong, pinapaikot po ng mga nakapaligid. Kaya hindi raw ito dapat ipatupad. I would like to remind Congress, Ayan na. Ayan na. mali ho yan. Nako, mali daw. It's invalid. Nako. Please correct it. I-correct daw. Parang wala po siyang alam na. Hindi ba pumasok kay Tatay Digong na, teka na, naging presidente ako. Di ba, bago pumasok yung national budget sa isang taon, bago niya mapirmahan, kailangan muna niyang tingnan at dapat walang blanco. Di ba naging presidente po si Tatay Digong ng Pilipinas? Dapat siya mismo ang makakapagtanto nun na ginagatungan lamang po siya ng kanyang katabi. Diba? Dapat sa po mismo makakaintindi. Teka lang pare ha. Teka lang pare, naging presidente ako ng Pilipinas. Hindi naman ganyan eh. Na, pag nakakarating yan sa opisina ng presidente, bago talastasin yan, bago tingnan talaga ang lahat ng yan, makikita mo kaagad. Kailangan lahat wala nang blanco doon. Kasi hindi po yan pipirmahan ng presidente kung may blanco. At bukod sa presidente, mga sangkay, yung Senado at Kongreso, yun pa lang, sa kanila una dadaan yan mga sangkay, bago po yung pinaka-final kay presidente. Pirmado, bago sila pumirma, dapat alam na nila yan, na tama ang kanilang pinirmahan, na double check na po nila. Ang problema kasi sa mga sangkay, ginagamit po si Tatay Digong na hagdan para sa kanilang mga political agenda. Mga pampolitikang political dream na maabot yung opisina na ganito sa politics. Ayan po, gamit na gamit po nila sa Tatay Digong. Or record the budget and demanded explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganun kablangko. Aha. That is falsification of law. Perjury yan or whatever. Parang ang dating tuloy, parang ang tatanga ng mga senador kasi ano daw, pumirma ng hindi po binabasa, ganun. Criminal action. You can all go to jail for that. Kung akong tatanungin, akit na yan dapat sa Supreme Court kasi napirmahan na ng presidente. Posible raw sumama si Ungab sa mga petitioner na hihilingin sa Alam Korte nyo guys, mapapahiya lang po sila dito sa Supreme Court eh. Tingnan natin kung itutuloy nila. Tingnan natin. Ay, ngayon, available po yan sa website. Nakikita po ninyo sa website, mga sangkay, andun lahat ng mga paggagamitan ng pera. Suprema na ideklarang invalid at unconstitutional ang 2025 budget. Sa ngayon, inihahanda na raw ng mga abogado ang isa sa Well, tingnan natin, mga sangkay. Ngayon, after nyan, ito na ang mga pasabog na lumabas. Pati po yung executive secretary ng Pilipinas, gigil na gigil po kay Tatay Duterte. Sabi po dito, ito si Bersamin po ito ha. Si Bersamin ay isa pong dating justice ng Supreme Court. So alam niya po ito mga sangkay, alam niya yung sinasabi ni PRRD. Kaya sabi nga po dito, mariin tinutulan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang napapaulat sa social media na umano'y nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2025 national budget kahit may ilang blank items o blanco ang halaga. Sa kanyang pahayag nitong Lunes, January 20, tinawag ni Bersamin na malisyoso ang pagpapakalat ng nasabing ulat na ani ay walang katotohanan. Sinungalingan mga sangkay ng Executive Secretary. Ang pahayag ni Bersamin ay kasunod ng umano'y pagsisiwalat ni dating Pangulong Duterte na may mga nasabing irregularidad sa nilagdaang pambansang pondo.
Ayan, mga sangkay. Ito po yung pahayag ni Executive Secretary. Hindi na po nakapagpigil yung ating Executive Secretary. Oh. Ngayon, mga sangkay, sinabi pa po dito, mga sangkay, na the peddling of such fake news. Teka lang, hindi ko pala napakita to. Dito lang natin, ha? Wait lang. Ayan. The peddling of such fake news is outrightly malicious and should be condemned as criminal. Ayan na. Ito yung sinasabi ko sa unang vlog ko. Napanood yun yung isa kong vlog, di ba? Alas 5 ng umaga, uploaded po yun, mga sangkay. Sinabi ko po doon na abangan natin. Ang inaabangan natin, yung reply ng mga talagang namamahala. At isa pa sa inaabangan ko ngayon, yung mga opinion ng mga senador tungkol dyan. Kasi parang ang dating, sinasabi ng mga DDS, ng mga bobo kayo, hindi nyo tinitingnan yung pinipirmahan nyo. Di ba? The peddling of such fake news is outrightly malicious and should be condemned as criminal. Number page of the 2025 national budget was left unturned before the president signed into law. So, ayan mga sangkay. Ewan ko lang, ano yung sasabihin nila dyan? Kung iahabla ba nila yung presidente ng Pilipinas? Kasi ano to may mga matitindi pa po siyang sinabi dito mga sangkay. Ito, tingnan po natin. Oh, ito. Sabi dito mga sangkay, digong sa publiko, huwag na magbayad ng buwis. Pinagsasasayang lang ng mga kumang, puro tseke na blanco. Kita nyo na. Kita nyo na mga sangkay, huwag na magbayad ng buwis. Ano ibig sabihin yan? Panahon na para magka-krisis ang ating bansa. Huwag magbayad ng buwis para maghigkanda hirap-hirap ang buong Pilipinas. Alam nyo mga sangkay, hindi nila kayang mag-people power Kaya kung ano-ano na lamang po yung mga pasakali, yung mga banat, mga sangkay. Ayun kung sino man ang ano niyan, they have to give us the explanation. Otherwise, sasabihin ko sa mga Pilipino, huwag na kayo magbayad ng buwis ninyo. Ganun naman pinagsasayang ng kumang na to. Puro cheque na blanco. Try to pass it as a law and choose the amount they want to place. Pambihira mga sangkay. Gulo ng politika sa bansa. Eto pa mga sangkay. Mga matitinding mga pasabog, no? Do not the people of the Philippines. Magkagulo tayo niyan. Nandyan yung military, dati pati police, hindi papayag ng ganun. I know them. Kayong mga nasa bureaucracy, better stand up straight and be counted as a true Filipino. Ngayon, hindi na nakapagpigil ang presidente ng Pilipinas. Eto na. Dire-diretso na po tayo, mga sangkay, no? Press 1 sa mga nakapag-like na sa ating live. Sige nga. Check po muna sa mga hindi pa nakakapag-like dyan. I-like nyo na po yung ating live. Kasi didiretso na po tayo dito sa pasabog ni PBBM. Kasi nagsalita na nga po ang presidente ng Pilipinas. Ito na yon. Nagsalita ang presidente ng Pilipinas at dito may mga ibinulgar ang Pangulo natin. Naku, matindi tong pasabog natin ngayon, mga sangkay. Ito na mga sangkay. Sir, kunin na po namin yung reactions niyo regarding sir, regarding sa allegation po ni former President Duterte regarding sa blank items. Ayan na. He's lying. He's lying.
He's a president. He Is the president. knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA ng hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. I was watching the news earlier today and people were saying it's 4,000 pages. Paano namin ibubusisihin yan? Ang ganito para titignan namin isa-isa. Hindi na lang. Meron namang kopya that's available on the website of BBM. Tignan ninyo, huwag na ninyong busisihin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila Ayan na. na blank check. Aha. Tignan ninyo kung meron kahit isa. Ayan, yan. Para sa mga mangmang dyan. Oh, tingnan nyo na. Para mapatunayan na tama ang sinasabi ko, kasinungalingan yan. Oh. Oh. Diba? Ngayon, mga sangkay, yung mga anti-Marcos dyan, nagigil na mawala si PBBM at naniwala naman po sa mga pasabog na yon, puntahan nyo na yung website na sinasabi ni PBBM. Ganun lang naman po kasimple yun eh. Di ba? Puntahan nyo na po yung website na sinasabi ni PBBM para malaman ninyo. O, ulitin natin, himay-himayin po natin ito mga sangkay. Ito, yung presidente po natin sa interviewing yan. Magandang umaga. Good morning everyone. Yes. Sir, kunin lang po namin yung reactions ninyo regarding Yung reactions niyo, sir, regarding sa allegation po ni former President Duterte regarding sa blank item. he's lying. Nagsisinungaling siya, sabi ni PBBM. Unang banat, sinungaling. He's a president. Siya ay presidente. Yan ang sinasabi po natin eh. Siya ay presidente. Siya ay naging presidente. Dapat alam niya to. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. Diba? Ulitin natin. Kunin lang po namin yung reactions ninyo regarding Yung? sa reactions niyo, sir, regarding sa allegation po ni former President Duterte regarding sa blank item. Sabi dito, bakit sinulatan na ba ng mga blanco? Actually, mga sangkay, hindi nga po natin alam kung yung mga pinakita nila mga sangkay, saan po ba yun nanggaling? Kasi sa panahon natin ngayon, di ba, kahit na si PBBM, di ba, nakaya po nilang magpalabas ng isang video na gumagamit ng pulburon kahit hindi siya yun. Ginamitan ng AI. So lahat ng kahit na anong tool, okay, para po masiraan si PBBM, gagawin at gagawin ng mga ito. Diba? Mga sangkay. Yun lamang po ang isipin po natin. Ako, sa awayan na to, wala naman akong pinapanigan sa kanilang dalawa. Dito lamang po tayo sa katotohanan. Eto yung totoo. Bakit natin nasabi na totoo, mga sangkay? Kasi may binanggit po si PBBM dito na website na doon, mga sangkay, free. Libreng makikita na magsambayan ng Pilipino yung mga sinasabi nila, mga sangkay, na blanco kung totoo o hindi. Oh, tuloy natin, mga sangkay. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. Oh, is the president. Naging presidente si PRRD. Kaya sabi ni PBBM, he's lying. He knows. Alam niya, naging presidente siya. Alam niya na hindi po pwedeng makarating yun doon sa Malacanang. Hindi po pwedeng pirmahan yan kung may mga blanco. Diyos mio, Marimar naman. Andun yung mga senador. Andun yung mga congressman. Ano yun? Lahat ang politician nag-usap-usap o isabotage natin yung gobyerno? Ganun ba yun? Alam nyo mga sangkay, yung una kasi nilang banat dito, di ba, sa national budget. Hindi binadgetan yung ganito. Lalo na yung PhilHealth. Ngayon, hindi umubra. Alam niyo hindi umubra?
Bakit hindi umubra mga sangkay yung mga pakalat nila ng fake news doon? Ang PhilHealth kasi, kahit hindi binadgetan sa 2025, biruin nyo mga sangkay, ang ginawa pa po nila PBBM. Sa laki ng pondo ng PhilHealth na nakaimbak lamang kahit wala pong subsidy, mga sangkay, dinagdagan pa po ang mga matatanggap na benepisyo sa pagdating po sa packages ng PhilHealth. Ibig sabihin, mas naayos po ni PBBM ang sistema na mayroon ang PhilHealth. Na mismo si Senator Bongo, napatunayan niya po sa kanya mga isiniwalat na sabi niya, finally, nag-improve na ang PhilHealth. Mas dumami ang packages na benepisyo. Wala pong nagawa. Nagkaroon po ng ending yung kanilang paninira sa PhilHealth. Ekis mga sangkay. Ngayon, gumawa na naman po sila ng issue. At yung mga uto-uto naman, mga sangkay, paniwalang-paniwala din. Hindi man lang nag-iisip kung ito po ay totoo o hindi. O isang kasinungalingan. Yan ang problema. Yan ang problema sa atin. Wag na wag muna magko-komento. Ako nga, mga sangkay, nung nagkomento ako about dito, ang sabi ko, diba, kung mapapanood nyo yung isa kong vlog, sabi ko, well, pwede rin naman sabihin natin totoo yung sinasabi ni PRRD. Pero malalaman natin yan kalaunan kung ano ba talaga yung totoo. Hintayin natin. Ngayon mga sangkay, eto na yun. Lumabas na po na talagang ang nagsisinungaling at hindi totoo daw yung sinasabi. Blanco, kayang-kaya natin magpaprint ng ganun, di ba? Di ba, Chingo drill? Kaya-kaya natin magpa-imprinta ng gano'n, magpa-xerox ng gano'n mga sangkay. Lagyan natin ng mga blanco yan. Ang bira. Alam niyo, nakakahiya na po yung ginagawa nila ngayon mga sangkay. And he's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, Saysaya ng buong Pilipinas. hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA Ang GAA. ng hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. Ewan ko mga sangkay, bakit ganun sila? Bakit ganun kayo? Napakasinungaling ninyo. Ewan ko mga sangkay, bakit ganun? Kaya nga, the more na nai-engage po tayo ngayon sa politics, mas nararamdaman po natin yung maruming politika sa ating bansa. Biruin nyo, nakaupo, presidente, lahat gagawin para lamang po mawala sa pwesto. Di ba mga sangkay? Tapos ngayon, siyempre may balik yan eh. After nyo magsiwalat yan, ngayon na napatunayan na kasinungalingan yung mga sinabi ninyo, kapag ka nakasuhan kayo, ang sasabihin nyo, pinipressure kayo ng gobyerno. Di ba? Sasabihin ninyo na wala iniipit kami ng gobyerno. Ito ay political harassment, political persecution. Anak ng toko ay ayaw nyong magsitigil eh. Di ba? Ayaw nyong magsitigil, banat kayo ng banat kahit hindi ng kahit hindi yung makatotohanan mga sangkay. My goodness. So, Nakailan na po silang fake news mga sangkay na hindi po nila kayang patunayan. Yung isa sa mga fake news nila, yung nagpupulburon si PBBM, may pasabi-sabi pang may video. Nasaan yung video? Magto-2028 na, pare koy. Wala pa rin video. Nung naglabas sila ng video, edited AI, hindi pa po. Nagbayad po sila na mag-e-edit, hindi pa ginalingan. Diba, hindi man lang ginaya talaga yung, ayan po, yung tenga ni PBBM. Hindi ginaya yung yung pagiging bata ng itsura ni PBBM. Kasi sabi, 2012 pa raw po yung video. Yung buhok ni PBBM, hindi man lang ginaya, napaka-bonak din ng nag-edit. So, mga sangkay, wala talaga. Wala po silang nailabas na kaya nilang patunayan na ito ay totoo. O ito si PBBM, binalandra po yung katotohanan. it's a lie. I was watching the news earlier today, and Alam nyo,
Si PBBM, ito yung itsura niya, nagigil na. Hindi bad trip na po siya. Pero pinipilit pa rin po niya mga sangkay na maging kalmado sa harap ng media. Kasi kung iba yan, naku, matitinding banat ng mga matitinding salita mula sa presidente ang mangyayari niyan. Naalala nyo dati mga sangkay, sila Dilima at sila former president, kung nagbabardagulan pa po sila at the time, ay naku po, matitinding mga salitaan po yun. Pag umarap na po si PRRD noon sa media, talagang uulan po ng mga banat. Uulan ng mga banat. Pati nga media, pinapaalis mga sangkay. Di ba? Kami naman noon, siyempre, suportado namin si PRRD kasi ang media din talaga noon, sumusobra po. No? Kaya nga lang, ibang-iba po itong si PBBM kaysa sa mga nauna. Relax, kahit gigil na gigil na. Ito, mapapansin mo, gigil na gigil. Sa una pa lang, sinabi po niya, he is lying. He is lying because he is the president. Diba? Naging presidente siya. Alam niya na hindi pipirmahan yan kung may mga blanco. People were saying, it's 4,000 pages. Ayan na, sasabihin nila, it's 4,000 pages. Ito ang sinabi ni PBBM. Sa mga gusto mag-research tungkol dyan sa pinagsasasabi ni Tatay Digong para mapatunayan ninyo na totoo yung sinasabi ni PBBM, then, tingnan nyo to. Paano namin ibubusisiin yan? Ang gaganto, para titignan namin isa-isa. Hindi na lang. Ito na yung advice ni PBBM. Pati po yung mga DDS dyan, i-research nyo na rin yan. Okay? Puntahan nyo. Para kayo mismo, sa harap ng dalawang mga mata ninyo, mapatunayan ninyo na may problema sa pinaniniwalaan ninyo. Meron namang kopya that's available on the website of BBM. Tingnan Okay, may kopya. Available sa website. ninyo, Tingnan ninyo, huwag na ninyong busisihin isa-isa. huwag nyo nang busisihin isa-isa. Sa website yan, ha? Hanapin nyo yung sinasabi nila Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. na blank check. Ito yan, mga sangkay. Dito yan. Hanapin nyo to. Ayan o. Lahat po yan available sa website. Lahat po yan available. Kaya nga po, sabi dito ng nag-comment mga sangkay, eto, sabi po niya, tiningnan daw po niya yung website ng Department of Budget and Management. Ito yan mga sangkay, yung DBM. Ito mismo yan. I checked the website of Department of Budget and Management. Na-download ko ang 2025 budget. Wala namang blanco doon. Lahat appropriated. Kaya fake si Digong. Sabi po niya mga sangkay. Ayan. It's available, mga sangkay. Available po yan sa website. So dito po natin mapapatunayan kung sino nga ba talaga. Okay? Kung sino nga ba talaga yung nagsasabi ng totoo. Ayan o. I-click nyo lamang po yan. Makikita nyo na dito kung ano ba talaga yung magkano ba talaga yung budget, saan ba talaga mapupunta, ano ba talaga yung paggagastusan. Makikita yan lahat dito. Oh, kita mo? Mga sangkay, ang bagal nga po eh. Ang bagal ng response. Ini-click ko mga sangkay, medyo mabagal. Siguro ang dami po talagang tumitingin ngayon. Ay, nako po. Ngayon, ulitin natin. Itong pasabog ng ating presidente. Tingnan natin yung kanyang mga sinabi. Tignan ninyo kung meron kahit isa Tingnan ninyo kung mayroong kahit isa. para mapatunayan na tama ang sinasabi ko kasi nungalingan yan. Oh, ayan ha. Inassure ni PBBM. Tingnan ninyo sa website. Ayan o, ito po yung website mga sangkay. Dito nyo makikita saan pa yung paggagamitan ng pera na yun. Lahat ng yan, i-research nyo lang dito. Saan ito nanggaling? Mula sa DBM or Department of Budget and Management. Makikita po yan dito. So dito pa lang mga sangkay, alam mo nang wala na. Talo na kaagad yung mga anti-Marcos dito. That's my reaction. Sir, regarding po sa possible extension ni PNP Chief Marvil, Okay.
So, ayun, mga sangkay. Wala. Wala na to. Finish na to. Kayo po mismo kayo po mismo makaka-witness kung ano ba talaga yung sinasabi ni PBBM at ano yung sinasabing kasinungalingan ng kabilang kampo. Kasi po, nandito po lahat. Makikita lahat dito. Transparent po. Pwede nyo pong i-research. Maraming mga matatalino dito. Mag-research po kayo. Diba? Ito na naman, may mga palusot na naman sila. Talamak na naman daw po yung ano ngayon, yung corruption. Ayun na nga mga sangkay. Hindi yan pinag-uusapan eh. Ito muna tayo. Dito muna tayo. Sino ba talaga ang sinungaling? Si PBBM o si former President Duterte? Ito may ebidensya. May ebidensya mga sangkay kung ano ba talaga yung sinasabi ni PBBM. Ano ba talaga? Saan ba talaga gagamitin ng pera? Nandito lahat. So, ibig sabihin, kasinungalingan yung nilabas. Kaya pala si Bersamin, ayan po, gigil na gigil to mga sanggay. Eh, no? There is no program with blank appropriation, sabi po dito ni Bersamin. Hindi na nakatiis, mga sanggay. Na-bad trip na mismo kay PRRD, mga sanggay. No? Kahit naman ako, kung ako yung nasa posisyon, tapos pagsisinong palalabasin na nangungurap, tapos wala naman pala talagang kinukulimbat dyan. Ito na lang ang sasabihin natin eh. Kaya akala mo naman mga malilinis eh. Diba? Akala mo naman, malilinis talaga. Ay nako, mahirap na lang magsalita mga sangkay. Pero sinasabi ko nga sa inyo, huwag tayo maging panatiko sa mga politikong ito. Dahil nako, baka ma-disappoint lang kayo kung may malalaman na naman kayong mga ginawa nila. No? Mga sangkay. Kung malalaman nyo lang yung totoong mga kulay ng mga yan, ng puso ng mga yan. Nako po. Okay. So yun, maraming salamat po sa inyong panonood. Mayroon po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Pagkatapos po ng ating live ngayon, okay? 4,000 po tayo dito sa YouTube, mahigit. Puntahan nyo po ito sa YouTube. I-type nyo lang Sangkay Revelation. Then, kapag lumabas na, i-subscribe nyo po ito kaagad. Alright? Tapos i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Support tayo mga sangkay. Sama-sama po tayo dito. Magaganda yung topic natin dito about sa Biblia, mga nangyayari sa ating mundo related po sa Bible prophecy. Alright? Dapat, kasuhan na yung mga yan at aresto, yung sabi po ni Art Manlapas. Ipa-ICC na yan. Cyber libel, disbarment. Ang nakakakatakot dyan, mga sangkay, ito po yung pinakamalaking fear ni PRRD. Kung sakaling payagan na ni PBBM yung ICC, yun ang delikado. Kasi, alam niyo, mabait si PBBM. Ayaw nga po niyang pumatol eh. Kita niyo yung salita niya ngayon, kahit gigil na gigil. Di ba, hindi pa rin po siya nagsalita ng mga mas mabibigat pang salita. Ngayon, ayan po, gising mga DDS, huwag maniwala sa kasinungalingan. Bahala na po sila sa buhay nila. Well, kanya-kanya naman tayo ng pinaniniwalaan. Diba? Ngayon, si PBBM, ayun, nakita natin, natutuyo yung kanyang sinasabi. Andun yung mga record, mga sangkay, available sa website. Abangan na lang natin kung mayroon po maghahabla sa mga taong yun. So, ayun mga sangkay, maraming salamat po sa inyong panonood. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nandito, sa lahat po ng mga moderator. Thank you so much, guys. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is Sangkay Jansan. Mag-ingat po ang lahat. Huwag po pong malilimutan mga sangkay, mag-iwan po ng like sa ating live ngayon. Okay? Like po na yung live bago po. Alright? God bless.